Yung mga tinatanong sa akin. Ito ngayon about sa road courtesy. Ano ba dapat gawin kapag hinaibiman ka? Huwag kakalimutan patayin yung signal light. Ano ba, overtake ka, pwede kang huwag natin harangan yung pedestrian lane kasi tawidan yan ng tao. Kung ayun nakalagay right turn, must right, tapos hinaharangan ni kuya. ADV na 160. Yun talaga, no doubt. Hi, good day netizens. Kilala nyo pa ba ako? Long time na motovlog ulit tayo ngayong araw. So yan, ngayong araw magmimiyo tayo. By the way, yan, shoutout kay Luke. If you want that next vlog, comment lang kayo. Ngayong araw, natakil natin yung mga bagay-bagay, yung mga tinatanong sa akin, lalo na mga kahit hindi beginners pero mostly may mga beginners na nagtatanong. Ito ngayon about sa road courtesy, including mini driving light, kasi madami daw nasisilaw dito. Actually, itong Mio Soul, isa to sa medyo mataas ang headlight na stock. Yung headlight niya na stock, medyo mataas ang bato, kaya nasisilaw yung mga kakasalubong. May mini driving light pa ako. So yung mini driving light ko, pinababaan ko na lang yung tutok para hindi gaano nakakasilaw. Pakita natin. So ayan yung stock na ilaw ng Mio Soul, medyo mataas ang bato niya. Kaya tendency kapag binuksan tong mini driving light, buksan natin. Ayan, pag binuksan yung mini driving light, nasisilaw lalo yung nakakasalubong ko. Actually, yung mini driving light medyo mababa na yung bato niyan. Pero dahil mataas yung headlight na itong Mio Soul, parang nagpo-portray siya na nakakasilaw yung motor. So, ang pa-install, make sure nyo na mababa. Makikita nyo naman yun yung tinaka parang bato niya. Make sure na hindi masyado abot sa eye level. Ako kasi sinusukatan ko is yung mga kotse. Kailangan hindi abot yung mga driver ng sedan halos. So medyo mababa talaga. Tsaka hindi dapat palaging bukas ang mini driving light. Kaya nga pala yung NMAX ko, hindi muna natin gagamitin. Kung gusto nyo magbigay pala ako ng update tungkol sa review ko as an owner sa NMAX, kasi ang dami ko talaga naramdaman na mararamdaman mo lang kapag ikaw na yung owner. So comment nyo lang sa ibaba kung gusto nyo yan ko ng honest review itong NMAX version 2. Parehas lang naman yun na experience sa version 2.1. Yun lang, may TCS lang yun tsaka Y-Connect. Pero kung gusto nyo bigyan natin ng review, comment lang kayo sa baba. Tara na, babiyahe na ako. So yun nga, kung di ako nagkakamali, yung mini driving light kasi legal siya, na ikabit, basta yun nga, mas mababa sa headlight tsaka maayos yung kaka-mount safe. Ang standard ng tamang paggamit ay gagamitin mo lang siya sa madidilim na lugar. Alam ko nga yung iba nahuhuli pa kapag ginagamit nila to for city driving, which is kung saan may mga poste naman, may mga ilaw naman yung mga poste, or maliwanag naman yung pinakakalsada. Alam nyo ba, Nedises, mas naiirita pa ako sa high beam na ilaw kapag nagdadrive ako kaysa sa busina. Okay pa sa akin yung busina medyo tolerable pa sa akin pero yung pag high beaman ka, ay sobra sakit sa mata, parang nakakabulag. Doon ako medyo short tempered, pero na-workout ko na rin naman. Paano ba dapat gawin kapag hinaibiman ka, or nasilaw ka dun sa kasalubong mo sasakyan? Di ba kasama yan sa pagkuha ng lisensya? Yung A, silawin pabalik. B, kumprontahin. Or C, tumingin sa bandang kanan. So yun, medyo ibaling mo yung mata mo sa bandang kanan kapag merong nag-high beam sa'yo or nasisilaw ka dun sa kasalubong mong sasakyan. Hindi mo sila kailangan gantihan kasi diyan nagsisimula yung yung init ng ulo ng mga driver kapag nakasanayan yung ganyang hobby na ganti-gantihan. Noong bago pala ako nagmomotor, naranasan ko din gumaganti-ganti ako sa mga ganyan kasi nga naiinis ako, ang sakit talaga sobra sa mata. So hina-high beaman ko din kasi kaya naman ng motor ko di ba? Tapos nung mga recently naisip ko, dapat sa'yo talaga magsimula yung pagbabago na tigilan na yung high beam na yan. Kaya hanggat maaari hindi ko binubuksan yung mini driving light ko kapag maliwanag naman or kaya pa naman ng mata ko yung liwanag, yung mga poste. Binubuksan ko lang to kapag yung talagang walang kaposte-poste, walang kailaw-ilaw na kalsada. Tapos minimake sure ko lang na nandito ako sa pinaka parang sagad na kanan ng kalsada para hindi masyado hagip or maiwasan ko yung pointed talaga siya
towards dun sa kasalubong mong driver para hindi sila masilaw, no? Next naman is yung signal light. Ayun, huwag kakalimutan patayin yung signal light kasi minsan lalo pag matagal ng driver, nakatingin sila sa signal lights. So yun yung ina-anticipate nila na next move mo, kung ano yung nasa signal light mo, kung kakaliwa ka ba o kakanan. Pag nakakalimutan natin patayin yung signal light, nagkakaroon ng misinterpretation ng kalsada, di ba? So kailangan as much as possible, yung pinaka standard nya, it's about 9 seconds, mga ganun, around 9 seconds bago ka lumiko, magsi-signal lights ka na, no? Tapos pagkaliko mo, patayin mo na agad. Kasi hindi naman to kagaya ng sa mga kotse. May mga kotse kasi na kapag nakaliko ka na, automatic mamamatay yung signal lights. So make sure lang, be mindful. Yan kasi yung madalas natin makalimutan. And aminado ko, once in a blue moon, nakakalimutan ko din yan. So as much as possible, iwasan na lang para iwas din sa miscommunication sa kalsada. Tapos yung busina naman, eto na yung busina. Pwede mo siyang gamitin madalas, basta hindi mo ibababad. Halimbawa, overtake ka, pwede kang bumusina ng isa para lang alam nung nasa unahan na overtake ka. Parang ini-inform mo lang siya. Pwede ka bumusina ng isa or dalawa. So, basta wag mo lang ibababad. Kung ikaw naman yung binusinahan, wag din masyado mainit agad yung ulo. Kasi minsan, nabibindot lang ng driver yan, di naman sinasadya. No, pero ako, personally, minimize ko lang paggamit ng busina. As much as possible, hindi ako nagamit ng busina. Kasi ayoko nga na maka-disturb or para makadagdag sa init ng ulo ng mga tao. Ginagamit ko lang to kapag kailangan na. Paano masasabi pag kailangan na? Meron kasi mga tao na ginagamit talaga to preventively, na palayo pa lang, busina talaga ng busina. Okay, which is okay. No, okay yung ganong mindset. Pero ako ginagamit ko lang to kapag yung alam kong alanganin na talaga. Ayan din isa sa medyo wag natin gawin kapag nasa stoplight tayo. Huwag natin harangan yung pedestrian lane kasi tawidan yan ng tao. No, naiintindihan ko naman si kuya kasi kung hindi siya taga dito, hindi naman to masyado halatang pedestrian lane kasi burado na pa isa, hinaharangan nila yung ayun nakalagay right turn, mas right, tas hinaharangan ni kuya. To, hindi makakaliko si kuya driver kasi nakaharang siya dun always right turn to So yun, isang mistake din yan kapag mayroong nakalagay or nakalagay na alam nyo yung kalsada, always right turn, wag nyo harangan yung right turn para hindi kayo mabusinahan. Balik tayo dun sa stoplight naman, orange ilaw. Ibig sabihin kasi nun is slow down. Experience ko na rin yan, pero angkas lang ako, nasa sasakyan, ipinasok pa din, alanganin na, parang malapit nang matapos nga halos yung orange, tikitan pa siya ng beating the red light. So mas maganda pagka orange na, sundin na lang natin yung slow down. So halimbawa ganyan, may nakalagay 60 kilometers per hour. So ayun yung pinaka speed limit para sa kalsada na to. So mostly nakalagay yan sa mga ways kapag ka-accurate yung ways nyo or yung kalsada is medyo madalas dinadaanan. May nakasulat dyan kung ano yung speed limit. Mostly nasa 40 to 60 yung speed limit. Pero kapag ka mga residentials, nasa 20, 30 speed limit. Lalo kapag ka school area, nasa 20 lang yan speed limit. So ano bang kahalagahan na sumunod tayo sa speed limit na kalsada na dinadaanan natin? So kapag ka may certain speed limit, ibig sabihin yan, kung road condition ng kalsadang to, kaya kagaya niya, no, may mga biglang bumps, is good siya up to 60 kilometers per hour. Meron kasi mga road conditions na medyo bumpy or ginagawang kalsada. So kapag ka lumagpas tayo sa speed limit ng kalsada na inaasahan, syempre mas delikado yun para sa mga kasabayan mo. Kagaya ng mga sasakyan, lilipat sila ng linya. Kapag ka ikaw lumagpas ka sa speed limit, dahan-dahan siya lumilipat ang linya, tapos ikaw 100, boom, bigla ka na lang sumulpot, so salpok ka. Mas maganda talaga na sumunod tayo sa speed limit ng kalsada. Kasi hindi nila inaasahan na bigla na lang may susulpot na ganun kabilis 60 nga lang, di ba? Yung facing nung kalsada 60 miles per hour. Merong mph pa nga yung iba miles, yung iba kilometers. Sarap talaga kapag ang motor mo naka-stock na exhaust
kayang-kaya niyang umakyat. Tapos yung regular lang na green yung ipakarga mo, lalo kapag ganito small displacement 125cc, para hindi nawawala yung hatak niya sa mapaakyat, lalo na kung mabigat din yung karga mo. Ang nipis ng motor ko. Nakakatakot pagka manipis ang motor, kapag medyo maluwag yung kalsada tapos tuloy-tuloy, tapos mag high speed ka ng konti, parang titilapon ka na lang bigla kapag may maling lubak na daanan eh. Unlike kung medyo malaki yung motor, yun yung advantage kapag medyo naka 150cc ka or naka big body kahit konti, big frame type. Yan yung mga PCX, mga NMAX, medyo maganda na yan kahit mag high speed ka, medyo malaki ng motor eh. Yun yung kinakatakot ko, kaya pinag-iisipan ko kung magre-raider ba ako, kasi ang lakas ng raider, ang daming fans, kumbaga ang daming users. Kinakatakot ko naman, parang cautious kasi ako magmaneho eh, kapag ganun ka powerful yung isang manipis na motor tapos hindi pa siya ABS, medyo nakakaalangan, parang nakakatakot siyang i-high speed, no? Do pag-aaralan natin kung kaya. Gusto ko kasi matry naman yung ibang brands, kasi dalawa na yung Yamaha unit sa bahay. Yung Honda naman, dalas naman sila nagpapadala sa bahay ng motor. So, na-experience ko yung Honda from time to time. So, gusto kong magkaroon pa rin ng Honda unit, pero inaantay ko kasi yung ADV na 160. Yun talaga, no doubt, kapag lumabas sa Pinas yun. Sabi nila 2022 daw eh, possible na lumabas. Ano lang parang tansya lang hindi naman siya basis talaga. Parang 3 years halos, ganon, kung maglabas ng bagong unit or bagong version yung Honda. For example, yung PCX na 160, di ba? Medyo matagal bago lumabas yung 160 ng PCX. 150 lang siya noon. So nasa tansya ko mga ganon, pwedeng lumabas na ulit din sa atin yung ADV na 160. Pero yun, talaga no doubt yun. So that's it for today's vlog, netizens. Medyo nag-update lang ako. Tagal na ako hindi nagmo-motovlog. Gusto ko lang talagang ma-practice ulit na magsalita habang nagmamaneho. Yun lang muna yung pinapractice ko ulit ngayon. Kaya nag-motovlog lang ako. Tapos may mga, yun nga, mga tanong kasi yun sa akin, mga common tanong eh. Yung road courtesy, yung bosina, ilaw, tapos yung Honda ADV 160, kung anong palagay ko daw doon. So kung may mga tanong pa kayo, pwede na tayo gumawa ng mga ganitong vlogs, yung raw vlogs lang while driving. And na-miss ko rin tong Mio Soul ko kasi it's been a while since ginamit ko to. Medyo nanibago nga yung katawan ko sa handling, pero still, saglit lang, mga 5 minutes drive, balik na siya sa dati. So ano pa ibang mga katanungan ninyo or gusto nyo ibang i-topic natin next vlog, comment nyo lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.